Christina Ramos. Yeah, it's me. I decided to have a video na i-introduce ko aking sarili sa inyo. Ako po ay isang ina ng dalawang magagandang bata. Yes. And I decided to have my YouTube channel para siguro bilang isang ina na makapag-share din ako ng mga everyday life ko para sa mga katulad ko na nanay na full-time mom. I am a full-time mom pala, by the way. And I am trying to help the family in my own special way. Bilang isang ina, marami tayong struggles in life. Ngayon, nandalaizin natin camera. Pero ganun lang yan that's life diba? Ang maganda lang kapag isa ka ng ina, marami kang mga natututunan everyday of your life. Marami kang mga bagong discovery sa buhay mo na magagamit mo in your future life. Every day we learn, diba? As a human being, we learn every day na soon in the future magagamit natin yung mga natutunan natin in life. Nasabi ko na nga pala na meron akong dalawang magagandang anak. Ang aking panganay ay si Veronica at ang aking pangalawa ay si Gwen Anika. Parehas silang may Nika sa huli. Bali ang anak ko, si Veronica, ang nagpangalan sa kanya ay ang kanyang tatay. So, ako naman, ang pinangalanan ko ay si Gwen. Bali, ang nilagay ko rin kay Gwen is Anika. Yung Gwen galing sa daddy niya. So, Gwen Anika. Yan ang kanilang name. Sa mga nakakakilala sa amin, alam niyo naman, dito kami sa Paniki, Tarlac. Oo. Sometimes, balik tayo sa ating topic, yun na nga, bilang isang ina, ay maisingit ko pala, meron din pala akong kung nanonood kayo ng aking video, makikita nyo na meron akong kaming 4 na doggies. Yun ang aming mga happy pills na tinatawag. Sila yung nagpapasaya sa amin every time na kami ay malungkot. Sila yung aming stress reliever. Sa mga dog lover dyan, na mga katulad namin, alam ko alam nyo itong sinasabi ko na yun, ang dog ay isa sa mga nagbibigay sa atin ng saya. So ang aking anak, tinuturing kong anak, bali ay 2 magagandang anak at 4 na plus 4 pala na makukulit na mga doggies. Yung 2 doggies ko is girl, yung 2 naman is boy.
So, all in all, ang anak ko is 6. Kasi, ay tinatrato ko rin yung aking mga dogs na anak. Yes. Alam niya ng mga dog lover. Alam nila na kung ikaw may dog at ikaw ay talagang mapagmahal sa hayop, ang treatment mo sa kanila is like a family rin dapat. Love them and take care of them just like human. Because the time na tinanggap mo sila sa buhay mo, doon na nagsisimula na sila ay family mo. Ngayon, kaya bilang isang dog owner, dog lover, family talaga ang aming treatment sa kanila. Kaya minsan nalulungkot ako kapag may nakikita akong mga tao na merong mga dogs na hindi pantay yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga dogs. Meron silang aspin, meron silang mga may breed na dog. Hindi ang napapansin ko, hindi pantay ang pagtingin nila. Pagka may breed, sobrang asikaso nila. Samantala sa mga aspin, hindi naman halos nila inaasikaso, kawawa. Kaya parang nakakalungkot lang din na mayroong mga ganung tao na mas mahal nila yung may breed. Kasi ang dog, kung tutusin, mga ano naman yan pare-parehas lang yan, may breed man yan o wala, pare-parehas lang yan. So kailangan, kung mahal mo yung may breed mo aso, dapat pantay lang din dun sa aso mo na aspin. Kasi kung tutusin nga, mas low maintenance pa nga yung mga aspin saka napakabait, mas madali silang umintindi kumbaga. Although hindi nga lang sila ganun ka-cute, pero para sa akin cute sila. Pantay-pantay lang sa akin yung mga itsura nila. Yung mga dogs namin parang may different lang sila appeal, pero for me they're all the same, pare-parehas lang sila. Kaya advice ko sa mga may dogs, kung talagang dog lover kayo, huwag kayong tipong mahal nyo lang yung may breed. Ipantay-pantay nyo. Yung tipong pakainin sila lang sabay-sabay, pakainin nyo sila ng pare-parehas. Katulad ng dogs namin, pare-parehas mga kinakain yan. Tapos dito sila natutulog sa loob. Kasi nga meron na kaming dog na lason. Simula nun, hindi na kami iiwan ng dog sa labas. So kasama na namin sila dito sa loob ng bahay. Pag naka-aircon kami, naka-aircon din sila. At ang kinakain nila, pare-pareha silang dog food. Hindi yung isa dog food, yung isa tira-tira, hindi ganun. Kasi kung ang may breed yung dog, may mga pangailangan na dapat ma-maintain. Ganon din naman yung aspin. Pare-parehas nga lang sila. So, kaya ang mga dog owners, sana walang discrimination pagdating sa dog. Yun lang. Tapos yung iba, nakatali lang yung mga dogs nila sa labas. Mainitan na, nalamigan na, nandun pa rin. Tapos hindi nila pinapakain. Kung hindi pa mag-iiyak yung dog, tsaka lang nila pakakainin. Kasi naiinis na sila, napakaingay ng dog. Pero kung tutuusin, dapat automatic na yan, papakainin nila lagi ang fur babies. Kasi wala naman ibang gagawa niya kundi kayo lang. Diba? Wala lang, na-share ko lang kasi sometimes parang dumudugo yung puso ko kapag nakakakita ako ng mga dog owner na parang
hindi maganda yung treatment nila sa mga dogs nila, lalo pagdating sa walang breed. Yun na nga yun sa mga askew. Sana kung ganun lang din ang magiging treatment nyo, parang ginugutom nyo lang, hinahayaan nyo lang sa labas na mainitan, malamigan. Sana hindi nyo lang siya kinuha. Sana hindi na lang kayo adapt or kumuha ng dog kung hindi nyo rin naman maibibigay yung mga needs nila. Kasi kawawa naman sila eh. Meron din silang pakiramdam. Tutusin, ang daming na ituturo sa atin ng dogs. Kung inyo lang mapapansin, marami tayong pwedeng matutunan from them sa mga dogs. Hindi lang cute ang matututunan natin sa kanila. Tuturuan nila tayong maging matyaga, maging patient, maging responsible. Kung talaga magiging aware lang tayo sa mga gusto nilang ituro sa atin. Yun lang naman. Parang I just wanna share something about the dogs, na sana po mahalin natin sila at hanggang sila ay nabubuhay, family natin sila. Huwag natin silang parang nung tumanda na gusto na natin ipamigay, hindi na natin inaasikaso, parang wala na, parang nawala na yung cuteness ng dog, parang hindi na nila love. Huwag naman sana gano'n. Kasi sa simula nung tinanggap nyo siya, kayo na naging family niyan. Kaya sana naman, huwag nyo naman silang itrato na parang basura. Oo, hanggang sa huli ng buhay niyan, kayo na makakasama niyan. Kaya sana naman, huwag nyo silang itrato na parang basura. Mahalin nyo sila kahit sila ay tumanda na. Kasi nga, family nyo na sila. Diba? Yun lang, just sharing lang naman about my thought sa mga dogs. Kasi bilang isang dog owner, parang masakit lang sa damdamin na may nakikita ko mga dog owner na gano'n, na hindi pantay-pantay ang pagmamahal sa mga dogs nila. Yun ba, hanggang doon lang. Thank you for watching. Sana na-inspire ko kayo sa aking mga videos. Sana kahit paano may natututunan kayo sa mga videos na ina-upload ko. Kahit konti lang, may matutunan kayo. Abangan nyo pa yung aking mga susunod na video. At alam ko, marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa kayong mapapanood. Marami pa kayong matututunan. Basta stay tuned lang sa aking channel. Thank you in advance sa mga magsasubscribe. Thank you sa lahat ng nag-watch sa aking mga video. Bilang isang ina kasi, yung everyday life ko lang naman ang aking i-upload doon. Sabi ko nga sa inyo, I am a full-time mother. Kaya, kung ano man yung aking mai-share, yun ay about my journey in motherhood. I just love to share it with you. I hope na magustuhan nyo ang bawat upload ko. I hope na may matutunan kayo sa bawat upload ko. Yun lang guys. Tatapusin ko na ang video kong to. At abang-abang na lang sa ating mga next video. Tingnan nyo naman, di ba? Typical na ina. Di ba? Walang makeup. Walang kung ano-anong kularete. Kasi nga, nasa bahay ka, nakaharap mo naman mga
trabahong bahay, di ba? You don't need to put any makeup. So this is the reality of my life. Kaya naman, see you on the next vlog. Bye guys. Mga mommies na katulad ko, sana lagi po kayong nakaabang sa ating mga videos. Paki-like at paki-share na rin po. Pa-subscribe na rin. Okay? Thank you po sa lahat ng aking viewers. Bye-bye! God bless us all! See you on the next vlog.